mustasa natin. Beautiful, really beautiful. Ayan, harvest na naman tayo. Anong oras pala yung kahapon umalis? Ayan mga ka-farmer. Alas 6. Grabe, na traffic pa kayo pa uwi, no? Grabe, no? Anong oras kayo nakauwi nun? Grabe, na traffic pa sila. Pakita natin ang ating almusal. May itlog tapos may ano. Good mood daw yung chef. Good mood daw ang chef. Ayan mga ka-farmer, isang magandang buhay. Naghagis na ako ng pagkain nila. Ayan dami pa po. So pati yung palaka nanginginain. Si Kong kumuha na ng dahon ng saging. So ang ganda po ng ating may ganda ng ating nyog, pero tingnan may tama din yan. Yung isa doon may tama, pero ang kinaganda pag tingin ko yung saan titingnan nyo lang yan, yung huling dahon na talbos. Pagka buo pa, ibig sabihin okay pa ang nyug nyo. So far okay pa naman po, at dali-dali nating inisprehan agad ng insecticide para mapatay natin yung kumakain na yun. Ayan, update tayo sa dalawang palaka ang kumakain. Kids, sarap buhay. Naka-floating lang sila mga loko. Ayun pa, 3, 4. Pambihira, ayan. 4 ang palaka na kumakain ng feeds, matindi. Ayan 1, 2, 3, 4. Ang lupit nyo. Ayan Kaya lang, yun nga, late po yung ating red tilapia din. Mukhang kailangan natin bawasan yung duckweed mga farmer. Grabe. Ang duckweed po kaya mag-multiply sa environment na gusto nila, yung perfect environment nila, kaya nilang mag-double in 3 days. Ganun po katindi ang duckweed. Parang azolla din yan. So ayun, syempre they need sunlight. Tapos syempre yung tubig, kung marami pong nutrients, yun ang favorite nila. Ako, ang ginagawa ko sa azolla nun, dahil nagtitinda rin po tayo ng azolla, kasi kung makwento ko lang pong sandali yung pinagkakitaan ko nung ako'y tumigil, bukod sa lechon po. Dahil pagka may time na mahina ang lechon, ang ginagawa ko nun, more on naman ako, post lang ako ng post sa Facebook. So member ako ng halos lahat ng maisip ko na grupo ng mga nag-aalaga ng hayop, kasi ang Madre de Agua is yan, para sa lahat ng ruminants, mga goat, cow, carabao, rabbit, baboy, ano pa ba, lahat ng maisipan ko. So naka-member ako doon, iniisa-isa ko, nagpo-post ako. So pag summer, ang post ko naman yan, malapit na ang tag-ulan, magpatubo na po kayo. Dahil saktong-sakto pag umpisa ng tag-ulan, pwede na kayo mag-transplant, yung mga ganon ba. So ang ginawa ko noon, hindi lang po Madre de Agua, dahil marami din ang nagbebenta, marami din po ang nagpo-post. Mga picture ko nga hanggang ngayon ginagamit ng ibang nagbebenta ng Madre de Agua. Dami, sabi ko, bebe, tingnan mo yung mga picture natin, ninakaw ng mga nagpo-post ngayon ng Madre de Agua sa Facebook. So ayun, ginamit nila. Dami, makikita niya po, pinipicturean ko yung mga nasa LBC, mga nakataling cuttings. Tapos ang ginawa ko noon, para mas maingganyo kung sa akin bumili, hindi lang po Madre de Agua ang binebenta ko. Meron tayong mulberry, meron tayong napier, meron tayong azolla. So yung azolla meron din po. Yung pan ni mama, walang laman yun. Ginawa ko pong azolahan yun. Doon lang ako kumukuha ng azolla. Ang ginagawa ko, pagka nakikita ko medyo weak na yung tubig, kukuha po ako ng carabao manure. Hahagisan ko lang ng carabao manure yun. Makikita nyo bigla na naman siyang aarangkada. So yung dry pong carabao manure ang gilalagay ko. So ganun lang.
ang diskarte ko. Tapos syempre para sa akin po bumili, may full instruction pa yon nakasulat. So nagpa-print ako noon, full instruction na pagdating sa bahay, ibabad overnight, pagkatapos po ay ilagay sa seedling bag, ilagay sa lilim, wag na arawan, yung mga ganoon ba, kompleto yun. Tapos may seedling bag pa, 80 pieces. Tapos may bumibili din akong rubber band sa Divisoria. Diskarte lang talaga. So yun, nakasurvive tayo doon mga farmer. Kaya yun, pinagpapasalamat natin. Kwento ng Madre de Agua. Ito dati puro Madre de Agua. Hindi mo makikita yung kabila. Ang sukal niyan. Dito pa lang. Hindi ka na mauubusan ng cuttings. Tapos yung playground, yung talungan ngayon, yung kung nasaan po yung maliit na kubo, puro Madre de Agua yun. Plus yung lahat. Ito, meron din. Ito, puro Madre de Agua din po ito. Itong area na ito. Tinaniman din namin ng Madre de Agua yan. Kasi sabi ko, wala naman tayong ibang at least magamit natin. Camel. Doon sa storage. So, yun. Nasa dulo ata, Jom, sa harap na harap. So yun po ang kwento ng Madre de Agua. Tapos ngayon naman dahil tapos na tayo, sabi ko nga nung ako'y ano ba ang tawag dito, nung ako'y ayan, may mga nag-pick up muna ng lechon na. So yan, talagang thankful tayo sa blessing talaga. So ayan, nung ako po ay syempre nakaangat-angat na ng konti at sabi ko hindi ko na kailangan yung Madre de Agua. Kasi nung nasa LBC ako, sabi ko, paano kaya pag meron na lahat? Kasi parang, alam mo yun, hindi ko ata kakayanin ng walang Madre de Agua. Yun yung mga worries ko eh. Wala! Ayan. So, yun yung mga worries ko. Pero, awa ng Diyos talaga. God is good. Yung salitang sapat, yung lagi kong sinishare sa mga pumupunta dito, yung salitang sapat, talagang sapat mga ka-farmer, hindi nagkulang talaga. So yung transition nung talagang meron at meron, basta pray hard, work hard, yun lang naman. Huwag tayong mag-pray ng alam mo yun. Huwag nating tuksohin ang Diyos, sabi nga nila na parang mahal ako ng Diyos, di naman ako pababayaan. Hindi ka na kumikilos, diba? Mali naman yun. So, pray hard, work hard talaga. So, ayun. Hanggang naman ngayon, ganoon naman po ang formula ng aming buhay dito. At maraming salamat sa mga tao na naging part ng buhay namin through YouTube. Alam nyo kung sino kayo. At kami po ay thankful. Open naman po ang aming tahanan sa inyo, syempre. So, ayun, pati na rin sa mga basher, 'di ba? Baka mabago naman ang inyong pananaw. So, ayun, napahaba na naman ang kwento. Alam niyo ako pagkakwentuhan. Yung orchids ko pala, mga farmer, medyo si Bebe may pinuntahan, ganun din ang presyo. At least makakapili tayo. Baka doon na lang po ako bibili, 'di ba? So, tingnan natin. Ganda na rin naman, pero kailangan pa pong i-organize ito. Hindi pa po nakakasilip sa aming channel kasi medyo masyadong konti po ang nakakapanood sa ating orchid journey. Ayan. So, yung nakuha ko na tigwa 150 naka-sale. Ngayat pa na. Ayan, ito yung ating mga bandas, mga farm, may strap banda dyan. So hopefully ay makapagpabulaklak na rin tayo. At tingnan natin mga farm, pinag-aaralan pa po natin, under pa po tayo, pero okay naman, nag-i-enjoy naman po ako. Actually may mga napapulaklak na pala tayo. Ayun, yung mga dendro naglabas na rin po ng mga bulaklak. Yung cattleya namulaklak na rin dito. Ano pa ba ang mga namulaklak? Ito may bulaklak na rin pong palabas. Ayan Ito, how beautiful you are. Naku naman.
Pero pansin ko, puro violet mga ka-farmer. Ito, dito na po namulaklak yan. So okay naman, ibig sabihin siguro maganda naman yung binibigay natin. Ayan, hinagip ko lang at ano nito, nasira na ata yung pagkakaayos, kailangan natang ayusin. O yan, hinagip ko lang saglit yung mga halaman natin, gulay mga ka-farmer, the best in the west. Sobrang ganda ng ating mga gulay. Ako naman ay tuwang-tuwa. Sobra. Sili, bastante na po ang sili namin. Hindi na tayo mauubusan for the meantime. Sobrang dami na. Kahit mag chili sauce tayo, kasi di naman tayo gumagamit ng maraming chili sauce. Ayan, sili sa chili paste natin. Ayan o, lalaki. Yung doon pa, ang dami din bunga. Talbos lover. Kaway-kaway na lang po tayo, mga mahilig sa talbos ng kamote dyan. Yung red, bibigyan ko kayo ng update, gumagapang na rin yung ating red. Additional plot, in-announce ko na rin po yan sa kabilang vlog. Maglalagay ulit tayo dahil I'm enjoying. Ayan, syempre naman tuwang-tuwa. Si Bebe naman ay masaya. So ayun o, yung kangkong natin mga ka-farmer, maliliit pa pero bigyan nyo lang po ako ng 2 linggo, harvest time na naman yan. Mustasa natin, beautiful, really beautiful. Ayan, harvest na naman tayo. Pechay, the same. Ito ano to, yung mga uod yata ito yan ang mga yan uod na, may mga kalaban na tayo. Hindi na kasi ako nag-spray kasi nga pa-harvest na, kakainin na natin yan. Ayan, ano pa ba, lakad-lakad lang ako. Ayan tingnan nyo, yan na yung mga kalaban natin. Pero okay lang, ganun talaga. Yan na tingnan nyo, bilis no. Yan na yung mga umaasungot talaga mga ka-farmer, talagang kailangan. Ito baka isprehan ko ito dahil pag hindi natin pinitikan to, ubos ang dahon nito. Ganda pa naman pero pa-harvest na rin harvest time na rin haba na nga ay sobra thankful tayo. Update sa suha, pinitas na ni Nenay yung isa. Papa hindi to nga farmer, hindi pinalad na lumaki. So 7 na lang po yan. 1 2 3 4 5 6 7. 7 na nga lang talaga. So 7 na lang. Sana makapagpabulaklak ulit tayo, pero rainy season na namumulaklak po ito pagka yung nade-deprive siya sa tubig, summer. Tapos kita nyo halos parang kalamansi din. Tapos didiligan na ninyo, i-stressin nyo, didiligin ninyo ng maganda, tapos fertilizer, daming lalabas na bulaklak. Nagpalitada na pala sila dito. Tapos ayan nagpalitada na po sila. At yung dugtong na yan sa poste, sabay na po doon sa buo sa ibabaw. So ito pa, ganun pa kalaki ang kailangan nating tambak. Pero pag natambakan na po ito, saka natin pag-iisipan kung ano ang pwedeng ilagay. Kung probinsya style talaga ang hinahabol natin, na maraming pagpasok dito, maraming nakikitang produkto, ay pwede tayong maglagay ng paila-ilang saging, naisip ko. Kasi saging mabilis din putulin. Kasi pagka ilinapit po natin dito at puno ang itinanim natin, baka masira lang yung wall, ugat, di ba, gagapang. Unless yung mga maliliit lang po na kagaya ng papaya, pwede tayong magdagdag. Or latundan po na saging, siguro mga less than a meter, pwede tayong magpahilera dyan. Siguro mga every 4 meters lagay tayo. Ganito lang siguro, makikita natin yan, diba? Kasi ito, itataniman po muna natin yan dahil wala naman tayong magagawa pa, diba? So unang-una maulan, papalinis natin yan, taniman na lang natin ang mga gulay yan, diba? So ayun, yun ang ating
pinag-iisipan. At least busy ang ating isipan mga ka-farmer. May bisita na ata tayo. Grabe, naka 12 minutes na, 14 minutes na pala ang daldal ko Ay, salamat po sa kahit papano titiis. Mga hindi sawa na rin, okay lang naman. Talagang ganon. Naka 5 years na rin naman po tayo. At sabi ko nga, hanggat may napipiga pa, hindi pigain. Pero ayun na nga, in transition na tinatawag natin. Naman ako naririnig ako. Ayos lang po natin itong ating kainan. At sana magtuloy-tuloy. So may mga bisita na ata tayo. Maaga, early birds. Baka galing pang airport ito. O order o ano. Ayun. Bibiling chill. Pangpangan niya. Ay, good morning. Siyang yan yung in-order niya kasi kami mo. Saan po kasi nyo dadalhin dito sa Arayat nila, di ba? Kailay. Ayan. Malapit lang. Dito sa Kakutod. Kakutod. Bibilan niya kasi itang... Thank you po. Sige, thank you. Yun ang wala kayang kain. Masarap ang almusal namin ngayon. Nakabili ako ng longganisa. Tapos itlog. Talaga sarap ng kain na naman ng mga boys nito. Almusal pa lang, panalo na. Ang bango. Anong oras pala yung kahapon umalis? Mga ka-farmer. Alas 6. Grabe, na traffic pa kayo pa uwi, no? Grabe, no? Anong oras kayo nakauwi nun? Grabe, na traffic pa sila 5:30. Natapos sila dito alas 6. Pauwi. Ba daw ng traffic layong bahay. Mga 7. Ang hina mo naman. Wow, na traffic pa nga. Last trip. Sige pang minute nandito ako. Buti yung tatawagin niya may budumitan ako. Ayan. 6:30 magkayang. Ayan mga ka-farmer, medyo late kasi may kumain po ng isang buong lechon dito. Anong oras na? Nag-umpisa 4? 4 mahigit, mga 4. Oo, 4 na. Actually hindi naman yun yung oras na binigay nila, kaya lang na late yung mga hinintay. Nainis na nga, yung lalaki nga parang naiinis na Tuna tita, Oo. Pero okay lang yun, it's part of wala naman pong problema doon. Kaya lang ako nag-aalala kasi sabi ko parang naiinip na nga yung kasama, naghihintay. Parang ang tagal ng mga dumating ng mga niya na at hindi pa sila mga viewer. Talagang napanood din lang po. So ayan, thank you Cubs. Si Cubs Chess po ang malaking factor din. Kahit sabihin nyo na mayroon na rin naman po. Actually, hindi naman sabihin mo na hindi naman tayo nalulugi, di ba? At okay naman. Pero yung ginawa po ni Team Canlas ay talagang napakalaking bagay. Kumbaga dinagdagan niya pa ng additional boost talaga. Sobra. Kaya tayo po ay lubos na nagpapasalamat. Sana, brother, kung gusto mong bumalik, welcome ka. Kung gusto mo uli na i-feature, gawa natin ng twist, kung ano man ang pwedeng, di ba? Kwento, kung paano nagsimula o anong ikaw na ang bahala. Ayan, open arms kaming i-welcome ka syempre. At syempre andyan din po yung Wearing Pampanga. Nagsabay-sabay sila si Katya, ayan, umorder din po ng lechon. Laki ng baboy natin. Sabi ko uhuli na yan kasi wala na daw pang luto. So ang unahin natin yung baboy ni Ka-Farmer Anthony, dalawa. Tapos pero ayun, pagpasensyahan nyo na po. Pinapauna ko na kasi dalawa na po ang medyo nagreklamo din sa amin. Medyo mataba po yung baboy, lalo na mga 40 kilos na mga order yung kay Ka-Farmer Anthony. Kasi talagang ang nangyari ay nung nagkasakit po yung mga baboy niya, tinamaan last year. Ang tinamaan po yung sinabiboy, yung mga pang-upgrade niya talaga na magagandang mga Berkshire niya. Yun po yung mga tinamaan. So ngayon, tiyaga-tiyaga po muna tayo sa medyo mataba talaga kasi medyo naging puro po yung niya
naging more pot belly na yung kanyang baboy. Sabi ko nga, ba't parang laglag masyado yung tiyan ng mga baboy ngayon? Sabi niya, oo, kasi puro na yan. Ay, patay tayo. Sabi ko, taba yan. So ayun, kami naman po ay nagtutulungan. Sabi niya, bigyan mo ako ng update kasi may 60 kilos siyang dinala kahapon. Sabi ko, sige, chop natin yan, tingnan natin. So ayun ang kwento, Chubby Bunny. So yan, sinend ko sa kanya yung picture. Sabi niya, so hindi talaga pwede tayo magpalaki. Tawanan na lang naman kami. So sabi ko naman, syempre, at ayaw din naman nating masira sa mga customers. So ayun, siguro 35 kilos pababa po, okay pa naman. So mag-uusap naman kami ni Ka-Farmer Anthony. At syempre, we keep on improving, sabi nga nila. Yun po yung kahapon, sabi ko medyo mataba. So ayun, pero hindi naman po kasi talaga masarap ang lechon pag hindi mataba ang baboy na may taba. Hindi matabang mataba, yung may taba talaga dapat. Dapat nga, lagi ko sinasabi, dapat bilog. Kasi yun yung mag-keep ng crispiness nung balat, yung taba niya po sa ilalim nung balat. Pagka yun po ay walang taba at manipis, mapupunit po yung balat nun at hindi na magiging crispy for a long time. Yun yung kaya kailangan po natin talaga ng magandang kondisyon na baboy, bilog at may taba talaga. Hindi talaga natin pwedeng tanggalin yung taba. Huwag naman yung excessive na taba, mga farmer. So ayan, antay-antay lang tayo sa almusal. At sana bibreak tayo ng mga ilang weeks siguro. Ayusin lang muna natin yung paligid at daming kalat. Tapos magtatanim tayo. And then pag natanim na, ay pwede na sigurong balik ulit si Kongkong, then kitchen na tayo. Kasi kailangan ko din po ng konting hinga. At yung bulsa natin kailangan muna nating isara. Gastos lang naman po sa materyales ang mabigat talaga. So yung pasweldo naman sa mga boys, kaya ko nang diskartehan yan. Kaya sabi ko sa kanila, magtulungan tayo dahil hindi na biro ang labanan ngayon. Hindi na kagaya ng dati na kuya-kuya-kuy lang, di ba? So kailangan natin magtulungan. At malaking tulong itong kainan talaga. So, ganun po ang plano ko. Sabi, pumayag naman si Bebe. Sabi niya, sige, kausapin natin yung mga boys, sabi niya. So, kaya lang, wala na po yung mga imports. Kasi syempre, hindi na rin naman nating malaki-laki din every week ang pasahod pag kompleto. So, yung mga na lang, regular. Total, ang gagawin lang naman namin is maglinis, ayusin yung paligid, magtatanim kami ng mga gulay. So, ayun muna. Cooking. At makahinga tayo ng ilang linggo bago natin simulan to. Matitiis pa naman yung kusina, farmer. At yung langaw naman pabawas na. Pakita natin ang ating almusal. May itlog tapos may ito na. Daw yung chef. Good mood daw ang chef. Nasaan na yung kanin? Ito na pala. Nasaan yung mga plato? Kakain na tayo. Meron na naman pong mga kapatid natin. Konti lang naman, hindi naman ganun karami. Pero medyo naglagay na po tayo ng mga kaunting mga pandikit para mahuli na. Jackpot sa halo-halos yan kahapon, 70 plus? Yes po. Yes. May umabot ng 8. Wow. Hindi more than 80 na Di ba 61 ka ako plus 8, 69. Tapos di pa ako may mag-remind. May isang pumiyalo Jackpot. Ngayon, ano din siguro yan? Sarap kasi. Ayan na. 8:30. May mga dumarating na. Patay tayo. Wag mong pipitasin yung suha, babi. Lechon ka muna. Yabang ito. Tingnan niyo itong anak ko. Lechonero, hardinero. Giikot na ng lechon yan, po nasa 60 yata yan. 65, ganon. Pangluto na rin pag may natira. Kaya pinauna ko yung dalawa Itong dalawa, pares pang chop yan, papayam. Ito pong dalawa, kaya Anthony, sabi ko, unahin na yan na pang chop.
Yung malaki, yun na yung panghuli. Para kung may matitira man, pangluto. Wala na daw pang sisig si Rizal. Ha? Panghapon? Kahapon 12 po yung order natin. So sana ma-counter natin yung ghost month. Pero kasi ang observation ko minsan September ang tumal eh. Hindi sa August eh. Pero ayun, nasabi nila ghost month. Sana naman ay kahit papaano ma-normal pa din natin yan. So far, okay pa rin naman po sa sitwasyon po ngayon sa kainan. Kahapon maganda at yung orders natin maganda pa rin. So sana ma-maintain lang natin. Pero lahat daw ganun eh, pagka kahit sa palengke nagtatanong ako pagka mahina din daw pagka August. Hindi naiinitan tong batang ito. So ayan na, nagsaserve na si Sai. So ayan mga farmer, abang-abang na tayo at excited na akong simulan ng ating pero itatapusin muna tayong project bago natin gawin po yung kitchen. Ayan excited na ako kung anong pwedeng. Actually hindi pa namin na pagmimitingan din kasi si Bebe iba rin yung idea niya, pero basta ako sinabi final na usap na kami, gagawin namin tong kitchen, tong kalahati ng kasi magmumove na tayo dito. Hopefully ay sana makapagpatayo pa tayo ng another kubo. Medyo malaki-laking project yan, another kubong malaki, mga lamesa pa. So at least may mga gagawin na naman tayo, makapag-create na naman tayo ng trabaho. Sana po wag nyong pagsawaan na subaybayan ng aming munting palatuntunan. Dito tayo gagawa ng kusina kasi ito ma-open na ito. Ang magiging ma-imagine nyo po niyan, ito open, naandyan na si Sai, sarado na yon. Tapos dito na ang parang yung mga tao dito na po, di ba may kubo na dito, open na yan papapasok na doon. So dito na ang mga tao niyan. So medyo malaki yan. At yung dito medyo isasara na natin yan para hindi na po gaanong kita yung doon. Yun mga titirahin na natin yan para hindi na para pangit naman So may mga kubo-kubo na yan, na natin yan. Ayusin natin syempre. Baka nga magsemento pa tayo dito para at least 'di ba kasi magiging main parking na, parang ganun na, yun na yan. So imagine ko lang. Yan po yung ating mga susunod na project. Matapos-tapos lang yung bakod project natin dito sa napahabol pa kasi yung kanal na yan So ayan, marami pong salamat at magandang buhay. Tapos na naman tayo.